Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag mga Cebuano para naman sa mga taga Davao. Madayaw nga buntag sa kaninyong tanan. Kahit iba't iba ang paraan natin sa pagbabatian sa kahalagahan ng lagay ng panahon, tayong lahat ay nagkakaintindihan kaya naman gawin na pong bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ng pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center kasama nyo ngayong Miyerkules, June 19, 2013. Ako ay inyong weather lover, Amor La Rosa. Ngayong araw na ito po ay kaarawan po ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ipinanganak siya noong June 19, 1861. Yan po ay sa Calamba, Laguna. Alam naman po natin na siya po ang sumulat ng Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo. Itinatag niya ang La Liga Filipina. Layunin po nito na magkaisa ang mga Pilipino at makatulong po sa bawat isa sa panahon ng pangangailangan. Nang hikayat din po ito ng mga mag-aaral at maging bihasa po sa agrikultura. Ayan po, dapat po wag nating kakalimutan, alalahanin at igunita ang kaarawan ng ating pambansang bayani dahil isa po siya sa mga dahilan ng kung anong meron tayo sa kasalukuyan. Samantala, eto naman po naiulat po ang pagkakaroon naman ng water spout o water tornado sa dalawang barangay ng Minglanilla, Cebu bandang alas 2 ng hapon. Kahapon po yan, June 18, 2013. Kabilang po dito ang Tungkil at ang Kalahuan kung saan hindi po bababa sa 18 kabahayan ang natangayan ng bubungan. Ayon naman po sa Disaster Risk Reduction Management Council at ng OCD Central Visayas, wala naman pong nai-report na mga nasugatan o namatay sa nasabing buhawi. At ngayon para hatid na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa, makakasama po natin si weather forecaster Chris Perez. Good morning, Mr. Perez. Magandang umaga, Amor, at sa ating mga giliw na taga-subaybay. Mr. Perez, tayo pa rin po ay nagbabantay dito kay Bagyong Emong na nasa bansa pa po kahapon. So sa mga oras na ito po ba ay nakalabas na? Nasaan na po ba ang lokasyon nito? At ito po ba ay napanatili niya ang lakas? At ano po ba ang magiging epekto nito sa ating bansa? Amor, patuloy pa nga rin tayo nagbabantay sa Bagyong Emong at kanina alas 4 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 470 kilometers east ng Basco, Batanes. Ngayon, kung magpapatuloy ito sa pagkilos ng pahilaga, inaasahan natin na tuloy na itong lalabas ng ating air responsibility bukas ng madaling araw. Bagamat hindi natin ito inaasahan na maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa, inaasahan na patuloy pa rin ito magpapaybayo ng hanging habagat na siya namang makaka-apekto sa lagay ng panahon sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Inaasahan po natin na sa Luzon, kasama ng Metro Manila na magiging maulap na may katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Kaya payo pa rin po natin sa ating mga kababayan na patuloy na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ganon din ang mararanasan na lagay ng panahon dito sa Visayas, sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao at sa Caraga Region. Habang yung natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan po natin magiging maulap na may mahina naman hanggang sa mga katamtamang pag-ulan o pagkulog at pagkidlat. At isang bagay pa rin po dahil pinagbugsong hanging habagat, inaasahan natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon ang mga karagatan dito sa paligid ng Luzon at ilang bahagi ng Western Visayas, mapanganib para sa mga mangisda at maliit na sakyang pandagat ang pumalaot. Kaya hanggat maaari, huwag po muna pumalaot yung mga kababayan natin doon para naman makaiwas sa malalaking pag-alon na dulot ng habagat. So ayan po mga kabayan, narinig naman po natin na marami pa rin talagang mga lugar ang maapektuhan ng mga malalakas sa pag-ulan ngayong araw. At ito po para po sa mga mangisda, ito po no nabanggit po ni Mr. Perez na meron na po tayong gale warning o babala para sa inyo. Na wag po muna kayong pumalaot dahil mapanganib pa po para sa inyo dahil po sa malalaking mga alon. At ito naman Mr. Perez, nakakadalawang bagyo na po tayo sa buwan ng Hunyo. Inaasahan po ba natin na mas marami po ang mga bagyo na mararanasan natin ngayong second half of 2013 compared po sa first half ng taong ito? At normal po ba yung mga ganitong senaryo? Amor, since wala naman tayong inaasang El Nino or La Nina condition na magde-develop pa sa mga darating na buwan, normal na inaasahan po natin na mas marami tayong bagyo na mararanasan during the second half of the year 2013 kumpara nung first 6 months ng 2013. As a matter of fact,
sa buwan ng June po ay namasa tayo ng 2 hanggang sa 3 bagyo yung posible nating maranasan. Ngayon kung makikita po natin dito sa ating graph, buhat sa National Statistical Coordination Board, makita natin na during the second half of the month ay mas marami po tayong bagyo na nararanasan, maging tropical depression man, tropical storm, or typhoon category. Kaya inaasahan po natin, nakakadalawa na po tayo for the month of June. Asahan po natin na at least meron pa tayo isang bagyo na posibleng maranasan sa bago magtapos ang buwan. At yung peak ng tropical cyclone activity, para sa kaalaman nating mga kababayan, normally po nasa mga buwan ng June, July, August. So asahan po natin, mas maraming bagyo at posibleng mas maulan yung mga darating pang buwan. So talaga pong dapat ay paghandaan nating lahat itong mga pagdating nitong mga bagyo na ito sa mga susunod pang buwan. At meron naman po kayong tinatawag na cone of probability na nakikita po natin madalas sa inyong mga forecast track dito sa Pag-asa. At ito nga po yung hugis apa nga po no, na nakapalibot dito sa track nitong mga bagyo na ating minomonitor. So ano po bang ibig sabihin nitong cone of probability na ito at paano nyo po ba ito nakukuha? Magandang katanungan yan, Amor. Lalong-lalo na ngayon na patuloy tayong may minomonitor na bagyong Semo. Kung makikita po natin sa ating satellite imagery, meron po tayong bagyo dito at normally sa forecast track ng Pag-asa, supposed to be, ay meron po tayong tinatawag na center track ng bagyo. Makikita po natin dito sa graphics na background ko na meron po tayong pink lines connected by pink dots connected by a straight line. Normally po yun yung tinatawag nating center track ng bagyo within the next 24 hours, 48 as well as 72 hours. Pero may makikita rin po tayong cone of probability na naka-extend outward north and south of the center track. Ano po bang ibig sabihin nun? Within the next 24 hours or 48 hours or even within the next 72 hours, ito yung inasa nating center track ng bagyo pero posible po itong kumilos more on the northern part or southern part nung center track po natin. So para po sa ating mga kababayan, for example, kung isang bagyo man natapat dito sa area nila, say for example dito sa Bislig, posible pa rin pong tawirin ng pinaka-sentro ng bagyo itong may bandang Surigao o itong southern part ng Bislig. Kaya patuloy po dapat yung pagmamonitor natin sa 6-hourly update ng Pag-asa, lalong-lalo na po pag may ganitong mga landfalling na bagyo. So ayan, dagdag kaalaman na naman po yan para sa ating lahat at naintindihan naman po natin na itong cone of probability po yung limitasyon kung saan pwede o pwedeng umabot ito po nga ating bagyo na ating minomonitor. At ito naman po, Mr. Chris Perez, tayo po ay nakaranas po ng paghagupit nitong habagat last year pero wala naman po tayong bagyo. At ngayong taon naman, ito pong habagat po yung pagbugso po nitong hanging habagat ay naranasan natin noong kasagsagan ni Bagyong Dante. So meron po bang epekto yung unang bagyo dito po sa pag-iral ng hanging habagat dito sa ating bansa? Well, kung napansin natin, itong sa pagdaan ng bagyong si Dante, although hindi rin ito tumama sa ating kalupan, ay napag-ibayan nito yung hanging habagat na siya ngang nagkudyat ng start ng rainy season dito sa ating bansa. Normally kasi ang habagat, either na-impluwensyahan po siya ng isang low pressure area or tropical cyclone na dumadaan na malapit dito sa ating bansa. As a matter of fact, yung sa bagyong si Dante po, yung sa patuloy niyang pagkilos dito sa eastern side of the country, ay dahan-dahan po itong nagpaibayo ng habagat na siyang nagbunsod ng mga pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng ating bansa. So ang habagat episode po, normally is being triggered by a low pressure area or isang tropical cyclone na dumadaan dito sa eastern side of the country at unang maapekto ng habagat ay itong nasa western section ng ating bansa, including Metro Manila. Pero habang kumikilos, pahilaga ang isang sama ng panahon, bagyo or low pressure area, mas mapag-iibayan nito yung habagat. So ang epekto nito, hindi na lamang dito sa western section ng ating bansa, kundi maaari na rin umabot dito sa eastern side ng ating bansa, sa Kabikulan, dito sa Quezon Province, at maging dito sa Tugigaraw. Depende po sa lakas ng habagat. At para rin po sa dagdag na kaalaman nating mga kababayan, ang habagat hindi lamang po malakas na pag-ulan yung dinudulot natin. As a matter of fact, meron nga tayong nakataas na gale warning dahil sa pagbugso ng habagat, inaasahan natin na maalo ng mga karagatan dito sa western seaboard ng Luzon at saka western seaboard ng Visayas. Kumbaga, hindi lang po malakas na pag-ulan, malakas na hangin din na nagdudulot ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Yan lamang po ay ilan sa mga epekto ng habagat sa mga ganitong panahon. Mr. Perez, ito naman, balikan naman po natin itong nabanggit ko kanina na naiulat nga po na water spout o yung water tornado na nangyari po dyan sa Minglanilla, Cebu. So, pwede ba nating i-discuss sa ating mga kababayan? Ano po ba itong water spout at ano pong pinagkaiba nito sa mga typical na tornado?
Ang para naman po sa dagdag kaalaman naman po, no? Yung tornado na nagpo-form po dito sa kalupaan, minsan is posible rin pong mangyari ito sa ibabaw ng karagatan. So kapag nag-form po ito dito, karaniwan mababang atmospheric pressure, so ang tendency nito ay hihigupin yung ilang portion o yung ilang tubig mula sa ibabaw ng dagat papunta sa ating atmosphere. At habang kumikilos din po ito papunta sa pinakamalapit na coastal areas, posible itong ibagsak yung mga tubig na hinigop nito at with a combination of strong winds, ay posible naman makasira sa mga nearby establishments or mga kabahayan na karaniwan po iyari sa mga light materials dito sa ating mga coastal areas. So, yung meron po tayong tornado, overland, dulot ng isang thunderstorm na nag-develop dito sa ibabaw ng kalupaan. Ang water spout naman po ay ang tornado na nag-form over the ocean. Pero follow-up question lang po, no? Ito po ba mga water spout, normal lang po ba ito dito sa ating bansa, sa Pilipinas? Yes, karaniwan po sa nararanasan talaga, lalong-lalo na po dito sa mga areas na malapit sa karagatan, itong mga water spout. At lalong-lalo na rin po during this particular time of the year, yung second half po ng any normal year, starting June onwards, sapagkat mas frequent po ang thunderstorm activity na siya naman posibleng magdulot ng mga tornadoes overland or mga water spouts over the oceans. Okay, ayan po talaga namang siksik po sa impormasyon at dagdag kaalaman itong ating panayam. Kaya Mr. Chris Perez na weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat po Mr. Chris Perez sa inyong binahagi impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Maraming salamat din, Amor, at para sa ating mga babayan, patuloy po tayong magmatsyag sa mga lagay na ating panahon, lalong-lalo na po pag ganitong mga kalakasan na po ng tag-ulan at yung peak ng tropical cyclone activity, sapagkat tayo po ay naniniwala na sa mga taong handa, ang sakuna po ay walang panama. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Chris Perez na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon naman dumako naman po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:27 a.m. at dulog naman ito 6:27 p.m. Ang moonrise po natin ay 2:08 p.m. Moonset naman po natin ay 1:50 a.m. Ang illumination po ay 74%. At ito naman ang ating pong face of the moon sa darating po na June 23. Sa ganap na 7:32 p.m. magkakaroon naman po tayo ng full moon. At para naman po sa ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of NAMRIA. Yan po ay 6:19 a.m. 0.91 meters. At ang low tide naman po natin ay 0.36 meters. Yan naman po ay 1:41 p.m. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.